sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa ating hilig sa pagbili sa mga stores online ay may mga nakakasalamuha tayong ibang tao. Ibinibigay natin ang tiwala natin sa kanila na may hahatid nila ng tama sa atin ang serbisyong nais nating makuha. Pero may mga pagkakataon na sa sobrang pagtitiwala natin ay nagiging dahilan din ito upang mapahamak tayo at maging mitya ng mga pangyayari na hindi natin aakalain na maaaring mangyari sa totoong buhay. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jayi. 20 years old at kasalukuyang nag-aaral bilang isang college student. Hindi po ako masyadong palakwento na tao, lalo na kung tungkol sa personal na buhay ko, pero nang mapakinggan ko po ang isang kwento dito about sa isang babae na nakaranas ng stalking ay naisipan ko po na magbahagi rin sa inyong mga tagapakinig ng aking istorya bilang awareness na lang din sa kanila. Medyo related din po kasi doon ang aking kwento. Tulad ng aking mga kaidaran, ako yung tipikal na representasyon ng isang dalaga na medyo mahilig pumorma. Pero dahil sa estudyante pa lamang ako ay madalas na sa online shops ako mag-order ng aking mga damit na pang OOTD. Bukod kasi sa convenient dahil hindi ka napipila o mag-iikot pa sa palengke, ay mas mura pa ang nabibili dito. Magaganda rin naman ang quality ng mga nakikita kong products. Need lang talaga na maging maingat ka dahil minsan ay may mga bogus sellers. Isa pa ay tinuturing ko na din ang mga online shops as a mall. Nandito na kasi ang lahat ng aking kailangan tulad ng mga gamit sa school. Minsan nga ay mas kompleto mo pang mahahanap ang mga kailangan mo dito kumpara kung sasadyain mo pa ito sa palengke o sa mall. Agree naman siguro sa akin ang ibang mga listeners dito. Sa tagal ko na nga din atang nag-order sa mga ganitong shops ay halos kilala na ako ng mga delivery riders na naghahatid ng mga pinamili ko online. Madalas nga ay binibiro ako ng mga ito na, "O ma'am, kakadeliver ko lang sa iyo kahapon ay meron na naman ngayon." Natatawa na lamang ako minsan kapag sinasabihan nila ako ng ganon. Dahil totoo naman. Halos araw-araw talaga ay may order ako. Parang hindi yata ako masaya sa isang araw na hindi ako nakabibili ng mga pang-outfits ko. Pati mga kaibigan ko ay hindi na maiwasang asarin ako na baka naman daw isa sa mga rider na nagdi-deliver sa akin ay maging true love ko dahil halos araw-araw ko na daw silang nakikita. Well, nakaka-addict din naman kasi talagang mamili. Dami kayang nagagandahang designs at madalas naman nang nakukuha ko ay good fit talaga sa tulad kong mapili sa mga sinusuot. Minsan nga ay pati sila mama ay nagpapa-order na lang din sa akin. Dahil sa panahon ngayon ay napakahirap nang makipagsiksikan sa mga tiyangge or ukay. May small business din kasi si mama kaya naman madalas ay wala na din siyang time na magpunta pa sa ibang lugar para lamang mamili ng kanyang mga kailangan. May mga pagkakataon din na dito na siya namimili ng ilan niyang mga paninda since mas mura niya itong nakukuha dito kumpara sa physical store. Kaya naman pati siya
ay nahawa rin sa aking pagiging online shopaholic. Pero hindi pala lahat ng convenient ay laging pabor sa'yo. May mga pagkakataon pala na nagiging dahilan din ito ng ilang mga pangyayari sa iyong buhay na hindi mo makakalimutan. Nagsimula ang kakaibang karanasan ko noong minsan ay may mag-imbita sa akin na dumalo sa isang party bilang kanyang partner. Wala daw kasi siyang ibang mayaya. Siyempre dahil gusto ko naman na maging presentable ang itsura ko at ayaw ko naman siyang mapahiya. Sa kanyang pupuntahang pagtitipon ay nag-order na agad ako ng aking mga gagamitin mula sa sapatos hanggang sa damit na aking susuotin. 2 araw din ang aking hinintay bago nag-pop up sa notifications ko na out for delivery na siya. Nasakto naman noon na wala akong pasok kaya naman ako na ang naghintay para i-receive ko yon. Pagdating ng delivery rider ay nanibago ako dito. Dahil bagong mukha ang aking kaharap ngayon at hindi yung mga usual na rider na nagdi-deliver sa amin. Dahil medyo may pagkamadaldal din ako in person rather than in chat or text ay tinanong ko siya kung bago lang ba siya o siya na ba ang nakatoka sa lugar namin. Medyo nahihiya pa itong kausapin ako noong una pero di kalaunan ay nag-open up na rin naman po ito. Pansamantala daw muna siyang papalit sa kanyang pinsan na madalas mag-deliver dahil na aksidente ito. Nasaktuhan naman daw na nagbabakasyon siya dito sa aming probinsya kaya naman nagpresenta siya sa kanyang pinsan na siya na ang bahala sa trabaho nito. Matapos naman ng kwentuhang yon ay nagpaalam na rin po ito. Bago umalis ay may pahabol pa itong tingin sa akin na siya namang nakita ng isa sa mga kapitbahay namin. Biniro ako nito na mukhang na love at first sight daw ata sa akin si Kuyang Ryder. Ako naman ay natatawa lamang at pinagsabihan ito na huwag bigyan ng mali siya ang pagiging friendly ni Kuyang Ryder. Pagkapasok ko sa bahay ay nakareceive ako ng text mula sa rider na yon. Nagpapasalamat ito sa pag-welcome ko sa kanya sabay pahabol na ang ganda ko na daw mabait pa ako. Nangingiti-ngiti lang naman ako pero hindi ko masyadong binigyan ng kahulugan ang mga sinabi nito. Pagdating ng araw ng party, dahil gentleman ng aking kaibigan ay may pasundo effect pa ito sa akin sa aming bahay. May sarili din naman itong kotse kaya hindi hassle ang pagbabiyahe namin. Nagkataon naman na noong sinundo niya ako ay dumaan sa amin ang bagong rider na nag-deliver ng aming mga parcel. Nakatingin to sa amin ng aking kaibigan. Ewan ko ba pero parang kakaiba ang mga titig nito na parang galit na hindi mawarian. Nginitian at kinawayan ko lamang ito bago ako sumakay sa kotse ng aking kaibigan. Pagkasakay ko ay biniro pa ako nito na mukhang may bago na naman daw akong nabiktima. Inirapan ko lamang naman siya sabay hampas sa kanyang balikat. Habang kinakabit ko ang seatbelt ay nakita kong nakatanaw pa rin sa amin si Kuyang Ryder. Dahil medyo naiilang na ako sa mga sulyap niya ay agad ko ring iniwas ang tingin ko sa kanya. Medyo hindi din kasi ako komportable sa kanyang ibinibigay na vibes ng araw na yon. Bukod sa kakaibang pangyayari na yon noong umaga ay naging maayos naman ang buong araw na yon. Hanggang pag-uwi ay hinatid ako ng aking kaibigan dahil delikado na rin at 10 oras na ng gabi kami nakauwi. Inintay ko muna na makaalis siya bago ko mapagpasyahang pumasok na sa bahay. Papasok na sana ako nang mapansin ko na tila may taong nakamasid sa akin mula sa madilim na bahagi ng aming lugar. Sinubukan kong aninagin kung sino ito, ngunit hindi ko siya mamukhaan. Naka-helmet pati ito kaya naman hindi ko na rin talaga makita ang kanyang itsura. Hindi ko naman na ito binigyan masyado ng pansin dahil baka naman nakatambay lamang ito doon. Medyo madami na rin kasi ang tambay doon kapag ganong mga oras. Nagpatuloy na ako sa pagpasok sa aming bahay at nag-asikaso na upang matulog.
Papikit na ang aking mga mata nang tumunog ang aking cellphone. Pagtingin ko ay may nag-message sa akin na hindi ko naman kilala na numero. Hindi ko na sana ito papansinin at i-delete ko na lamang, ngunit nagsunod-sunod ang message nito sa akin. Dala na rin ang aking kuryosidad kung sino ang makulit na nag-message sa akin, ay binuksan ko ang mga mensahe nito. Napakunot naman ang aking noo nang mabasa ko ang una nitong text kung saan ay tila galit itong nagtatanong kung sino ang kasama kong lalaki kanina at kung bakit ako nito hinatid at sinundo. Ang mga sumunod naman na mensahe ay naglalaman ng mga hindi magagandang salita kung saan ay nagpapahayag ito na niloloko ko lang naman daw palagi siya. Nakakainis ko namang nireplyan ang nag-message na yon upang tanungin kung sino siya at bakit gano'n ang mga mensaheng sinend niya sa akin. Dala na rin marahil ng aking pagkainis ay nasabihan ko ito na huwag siyang umasta na parang nobyo ko dahil hindi ko naman siya kilala. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sagot sa aking text at nagpa siyang itulog na lamang ang inis na aking nararamdaman. Kinabukasan, pagtingin ko sa aking cellphone ay nakita ko na may response sa akin ng misteryosong texter ko. Medyo mahinahon na ang kanyang sagot at humihingi ito ng paumanhin sa kanyang ikinilos. Gustong gusto daw niya kasi ako, kaya naman nakaramdam siya ng paninibugho nang makita na may kasama akong ibang lalaki. Napaismid naman ako sa sagot nito at hindi na ito sinagot pa. Hello? Di ko nga siya kilala Paanong magugustuhan ako nito? Ang ipinagtataka ko lamang ay paano nito nalaman na umalis ako kahapon na may kasamang ibang tao. Alam pa nito na hinatid at sinundo ako ng aking kaibigan. Doon ay biglang pumasok sa aking isipan ang taong nakita kong tila nagmamatsyag kagabi sa madilim na bahagi ng aming lugar. Medyo nakaramdam ako ng takot. Dahil kung ito nga ang taong nagtitext sa akin, ibig sabihin ay alam nito ang lokasyon ng aking bahay. Sinabi ko kaagad kay mama ang nangyari na yon at maging ito ay nabahala din. Tinanong ako nito kung may nakilala daw ba akong ibang tao nitong mga nakaraang araw na siyang maaaring maging salarin sa mga mensaheng aking natanggap. Wala naman akong matandaan na ibang namit ko bukod doon sa bagong delivery rider na naghatid ng parcel ko noong nakaraan. Pero sa pagkakakilala ko naman dito ay mahiyain ito at parang wala naman sa karakteristik nito ang pagiging masamang tao. Kaya naman inalis ko na lang sa isipan ko ang mga alinlangan ko sa kanya. Hindi naman na ulit nag-message sa akin ang misteryosong individual na yon. Pumasok sa isipan ko na marahil ay may isa sa mga kakilala ko ang naisipang pagtripan ako upang takutin. Medyo napanatag na rin naman ang aking kalooban dahil kung tama ang aking hinala ay wala naman pala akong dapat na ikatakot. Natatawa pa nga ako noon sa aking sarili dahil feeling ko ay masyado na akong nagagandahan sa aking sarili, kaya naiisip ko na posibleng may stalker ako. Si Kuyang Rider naman na muntikan ko nang mapagbintangan ay nakikita ko pa rin kapag may dinideliver siya sa aming lugar. Niningitian ko siya pero parang iwas ito sa akin na akala mo ay may nakakahawa akong sakit. Nagtataka man ako sa kanyang kinikilos pero hindi ko rin naman po ito binigyan ng pansin. Kiber ko ba kung ayaw niya akong kausapin? Akala ko ay hindi ko na talaga siya makakausap pa pero nang minsan na may in-order ulit ako ay siya muli ang naghatid nito. Siyempre dahil nga ako'y may pagka-intremidita. Madalas ay tinatanong ko siya kung bakit parang iniiwasan ako nito. Di ko rin tuloy maiwasang tanungin ito kung may nagawa ba ako sa kanya na ikina-offend niya. Tinignan lang naman ako nito bago sinabing wala naman daw. Baka lang daw kasi magalit ang boyfriend ko kapag nilapitan niya ako o kinausap. Nagtataka naman akong nagtanong sa kanya kung sinong boyfriend ang tinutukoy nito. Sinagot niya ako na yung lalaki daw na naghatid at sumundo sa akin noon. Natatawa ko naman siyang sinagot na hindi ko naman boyfriend yon at kaibigan lamang. Sadyang malapit lang ako doon kaya parang magjowa ang itsura namin kapag magkasama. Napangiti naman ito sabay sabi na kung ganon daw pala ay wala pa akong nobyo.
Pabiro ko naman itong sinagot na ayoko pa nun. Sakit lamang yon sa ulo. Tumingin lamang ito sa akin bago ngumiti at nagpaalam na aalis na. Napapailing na lamang ako habang natatawa kapag naiisip ko ang mga sinabi ko. Pero biglang nawala ang ngiti ko nang may ma-realize ako na isang bagay. Ang alam ko ay nakita lamang niya ako na sinundo ng aking kaibigan. Pero hindi noong hinatid ako nito pauwi. Kaya paanong nalaman niya yon, Papa Dudut? Doon pumasok sa isipan ko ang taong naka-helmet na namataan ko nang makauwi na ako. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na posible kayang naroon din si Kuyang Rider ng gabing yon. Napalingon tuloy ako sa kanya at pinagmasdan ang helmet na suot nito. Ilang saglit pa ay parang gusto ko na lamang batukan ang aking sarili dahil sa kung ano-anong naiisip ko. Masyado na ata akong napaparanoid at nahihilig sa kakapanood ng mga dark romance theme na mga palabas, kaya naman ganon ang pumapasok sa aking isipan. Hindi ko na sana ito pagtutuunan ng pansin. Ngunit nang gabi ding yon ay muli ako nakatanggap ng mensahe mula sa misteryosong texter. Tila lahat ng pagtanggi na iniisip ko noong umaga ay nabigyan ng kasagutan nang mabasa ko ang mensahe nito. Ayon kasi dito ay natutuwa siyang malaman na wala pa akong boyfriend at ang katulad niya ay may pag-asa pa upang ibigin ako. Hindi daw ito magiging sakit sa ulo tulad ng aking pinangangambahan. Basta't bigyan ko lamang daw siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Doon na naging malinaw ang lahat sa akin. Iisang tao lang naman kasi ang aking nakausap sa ganong bagay at iyon nga ang bagong writer. Nakaramdam tuloy ako ng takot dahil mukhang eto nga rin ang individual na aking nakita na nakamasid sa akin noon. Kung tama ang aking hinala ay mukhang hinintay ako nitong makauwi upang malaman kung kasama ko pa rin ang aking kaibigan nang gabing nagpunta kami sa party. Ayaw ko mang isipin na ini-stalk niya ako, ay parang ganon ang kinalabasan ng kanyang ginawa. Bagaman at isang beses lang naman itong nangyari, ay may kung ano sa aking isipan na nagsasabing ngayon pa lamang ay kailangan kong idistansya ang aking sarili sa taong ito dahil maaaring may hindi magandang mangyari. Sinimulan ko namang agad ang pag-iwas na yon sa pamamagitan ng pag-reply sa kanyang iniwang mensahe. Sa mga sumunod na araw ay ako naman ang umiwas dito. Kapag natataon na siya ang naghahatid ng mga parcel ko ay nasa bahay ako ay si mama ang aking pinapakuha nito. Hindi ko na siya pinahihirapan na siyang tila nahahalata naman nito. Dahil kada sisilip ako upang tignan ang kanyang reaksyon ay nakikita ko ang tila pagkainis nito sa tuwing si mama ang kanyang nakakausap. Nagtataka na rin si mama dahil kapag nasa bahay ako at walang pasok ay personal kong kinukuha ang mga order ko pero ngayon daw ay hindi ko na ito ginagawa pa. Ginitian ko lamang siya at sinabing tinatamad din kasi akong buwaba kaya naman siya na lamang since nandun lang din naman siya. Akala ko sa ganung paraan ay matitigil na ang ginagawa nito at hindi na ako gagambalain nito ngunit nagkakamali pala ako, Papa Dudut. Ilang linggo lamang matapos ko siyang iwasan ay nakatanggap muli ako ng mensahe mula sa kanya kung saan ay nagsasabi itong hindi niya nagugustuhan ang aking ginagawa at kung ayaw ko daw umarap sa kanya ay siyang gagawa ng paraan upang makita ko. Nakaramdam po talaga ako ng takot ng mga oras na yon. Mukhang hindi na lamang kasi ito simpleng paghanga lamang. Sa tono ng kanyang mensahe ay mahahalata ang obsession nito sa akin. Hindi ko malubos maisip na may mga tao palang madaling ma-obsess sa kanilang mga bagong kakilala pa lamang. Hindi ko din naman siya gaanong kilala, kaya naman natatakot ako sa isiping baka may gawin itong kung ano para lamang magpakita ako sa kanya. Hiningi ko ang opinyon ng aking kaibigan sa kung ano ang dapat kong gawin at nagboluntaryo naman ito na ihatid sundo ako kapag papasok ako
sa school upang hindi ito makalapit sa akin na siya namang ipinagpasalamat ko sa kanya. Ganon ang naging setup namin sa mga lumipas na araw. Pero may mga pagkakataon na tuwing aalis at uuwi ako ay tila may mga matang laging nakamasid sa akin sa kung saan. Kapag hinahanap ko naman kung saan ito nang gagaling ay wala akong nakikitang ibang tao sa paligid. Habang hinahatid sundo ako ng aking kaibigan ay hindi naman nagpaparamdam si Kuyang Ryder sa akin. Walang text o kung anuman kaya naman kahit papaano ay natatahimik ang aking isipan. Pero may mga oras na naiisip ko din na ang pananahimik niya ay may kapalit na malaking kaganapan sa hinaharap. Alam nyo yung kasabihan na calm before storm. Parang ganon ang atake sa akin ang kanyang ginagawa. Ewan kung mabilis lang ba talaga ako maka-attract ng negativity sa aking isipan or marahil ay totoo nga yung sinasabi nila na malakas ang instinct ng mga babae. Dahil ilang araw matapos ang debating yon sa aking isipan ay may natanggap akong isang kahon. Iniabot lamang ito sa akin ni Mama na minsang umuwi ako. Nagtataka pa nga ako noon dahil wala naman akong inaasahang order ng araw na yon. Pagkaakyat ko sa aking silid ay doon ko na ito binuksan. Sa loob nito ay nakita ko ang punit-punit na litrato namin ng aking kaibigan. Ito yung magkasama kami habang papasok sa school. Nakapatong ang mga bahagi ng litrato sa kumpol ng petals ng black rose. Hindi ko maiwasang manlamig at mamutla sa aking mga nakita. Tila babala ito sa akin na hindi nagustuhan ng sinumang nagpadala ng regalong yon ng aking ginagawa sa litratong yon. Kaya naman pinagpunit-punit ito. Hindi ko alam ang aking gagawin dahil nabablangko ang aking utak sa mga nangyayari sa akin. Akala ko ay sa mga babasahin lamang nagaganap ang mga ganong bagay. At ni sa hinagap ay hindi ko akalain na mararanasan ko ito. Nasa ganong kalagayan ng pag-iisip ako nang tumunog ang aking cellphone. Mula doon ay lumabas ang mensahe mula sa aking stalker at tila natutuwa pa ito nang tanungin ako nito kung nagustuhan ko daw ba ang ibinigay niyang regalo sa akin. Dagdag pa nito na huwag ko daw hintayin na maubos ang kanyang pasensya dahil hindi ko daw alam ang kanyang maaring gawin kapag hindi ko itinigil ang pakikipagkita sa aking kaibigan. Halo-halong emosyon na ang nararamdaman ko ng mga panahong yon kaya naman imbes na sagutin siya ay blinako ang kanyang numero. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko ito ginawa noon pa man nang malaman ko ang kanyang mga hindi magagandang isipin sa akin. Sinabi ko na rin kay Mama na huwag nang tatanggap ng kahit na anong bagay mula sa taong yon lalo na kung wala naman akong order. Nagtataka naman si Mama sa aking iginagawi. Hindi kasi ito sanay na ganon ako dahil alam nito na hindi naman ako palaaway na tao. Para naman hindi na siya magtaka, ay sinabi ko na sa kanya ang pinagagawa ng taong yon sa akin. Halata naman ang galit ni Mama sa kanyang natuklasan. Pag nakita daw niya ito ay aawayin daw talaga niya ang lalaking yon. Balak pa nga nitong tumawag ng pulis dahil hindi na daw basta-basta ang ginagawa nito sa akin. Ako naman ay ayaw ko nang mas palakihin pa ang pangyayaring yon kaya naman pinigilan ko siya dahil hindi naman namin alam kung ano ang naiisip ng taong yon. Baka mamaya ay may gawin pa itong masama kay Mama kaya naman sinabihan ko siya na hanggat maaari ay lumayo na lamang dito at huwag na itong patulan pa. Labag man sa kanyang kalooban ay sumang-ayon naman sa akin si Mama. Matapos kong kausapin si Mama ay tinawagan ko din naman agad ang aking kaibigan. Baka kasi ito ang pag-inita ng aking tila nawawala sa sarili na stalker. Hindi naman niya ito ininda at sinabing mas lalo pa daw kaming maghigpit dahil posibleng may gawin itong kakaiba kapag natsyempohan niya na mag-isa lamang ako. Kaya naman kahit medyo hassle sa aking kaibigan ay lagi ako nitong sinasamahan sa lahat ng oras kapag may mga pupuntahan akong malalayong lugar. Kapag naroon lang naman ako sa lugar namin ay marami namang tao kaya naman hindi problema kapag lumalabas ako sa malapit lamang ang tungo. Pagkatapos din naman ng pagpapadala niya sa akin ng kakilakilabot na kahon na yon, ay hindi na ito muling naulit pa. Dahil nakablock na rin naman siya sa akin ay wala na rin akong natatanggap na mensahe dito.
Kahit papaano ay natahimik ang aking isipan sa mga iba't ibang senaryo na pumapasok sa isipan ko. Lumipas na rin naman ang ilang buwan at hindi ko na rin siya nakikita na nagdi-deliver sa aming lugar. Bumalik na yung usual na delivery rider sa amin. Nung minsan na ako ang nag-receive ng aking order ay tinanong ko ito kung nasaan na ang kanyang pinsan at kung natapos na ba ang bakasyon nito sa kanila. Napakunot naman ito ng noo sa akin at tinanong kung sinong pinsan ang tinutukoy ko. Inilarawan ko sa kanya ang itsura ng sinasabi ko pero hindi daw nito ito kilala. Oo nga daw at naaksidente siya pero ang pumalit daw na rider sa kanya ay nag-apply lang daw sa kanila. Sa totoo nga lang daw ay alanganin ng boss nila na i-hire ito dahil may record daw ito ng panggugulo sa dating pinapasukan niyang trabaho. Pero dahil mukhang mabait naman daw at mahiyain pa nga ay binigyan daw ito ng pagkakataon ng kanyang boss. Ngayon daw ay wala na ito doon dahil nga nakabalik na rin siya. Habang nakikinig ako sa sinasabi nito sa akin ay parang lumalaki ang ulo ko. Nung una pa man pala ay niloloko na ako ng taong yon. Dito ko naisip na sa simula pa lamang pala ay hindi ko na ito dapat pinagkatiwalaan pa. Nagising ako sa ganong pag-iisip nang tanungin ako ng aking kaharap kung bakit ko daw naisip na pinsan niya ang taong yon. Doon ko naman ikinuwento sa kanya ang lahat ng mga sinabi nito sa akin pati na rin ang ginawang panggugulo nito sa aking nananahimik na buhay. Napapalatak naman ang aking kaharap at sinabing ganun nga din daw ang ginawa nito sa huling trabaho kaya naman natanggal ito. Nang tanungin ko naman siya kung alam ba niya kung nasaan ang taong yon ay hindi rin naman ito alam dahil after niyang makabalik ay naglaho na ito na parang bula. Baka daw nasa ibang lugar kaya posible din daw na matigil na ang panggagambala nito sa akin. Pagkaalis ng usual rider na yon ay hindi pa din maalis sa aking puso ang takot. Hanggat hindi ko kumpirmado na wala na sa lugar na ito ang lalaking yon ay hindi mapapanatag ang aking kalooban. Lumipas pa nga ang mga araw at wala din talaga itong paramdam pa sa akin. Kaya naman ang minsang magsabi sa akin ang aking kaibigan na hindi niya ako mayahatid pa uwi at magpasama na lamang muna sa iba naming kaibigan ay medyo naging maluwag ako sa aking sarili na umuwi na lamang mag-isa. Hindi ko pinakinggan ang bilin ng aking kaibigan na yon dahil pakiramdam ko ay safe naman ako. Pagkalabas ko ng aming paaralan ay nagdiretso na ako patungo sa sakay ng jeep pa uwi sa amin. Pasipol-sipol pa ako nito dahil ngayon na lamang ako makakapag-commute muli. Habang naglalakad ako ay napansin ko ang isang matangkad na lalaki na nakasombrero na para bang sinusundan ako. Nakiramdam naman ako dahil baka naman nagkataon lang. Naiisang daan lamang ang aming pupuntahan kaya naman nasa likuran ko ito. Pero upang makasigurado ay sumabay ako sa maraming tao. Nang malapit na sa terminal ng jeep ay pasimple ko nilingon ang lalaking yon. Wala na ito sa aking likuran. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil mukhang false alarm lang naman pala ang kabang nararamdaman ko kanina. Agad naman akong sumakay sa jeep. Magpupuno pa ito kaya naman napagpasyahan kong umidlip muna. Matapos kong may abot ang aking bayad. Medyo pagod at puyat din kasi ako sa dami ng mga nangyari sa akin kaya naman nakaidlip ako. Hindi ko na nga namalayan na umalis na pala ang jeep na aking sinasakyan dahil sa sobrang sarap ng aking pagpapahinga. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nang malimpungatan ako. Papungas-pungas kong inilibot ang aking paningin. Medyo iilan na lang din kaming nakasakay doon. Habang inaayos ko ang aking sarili ay napadako ang aking paningin sa may kaliwang bahagi ng jeep. Naroroon ang lalaking kanina lamang ay sumusunod sa akin habang patungo ako sa terminal. Tahimik itong nakayuko pero ramdam ko ang mga titig nito sa akin sa ilalim ng sombrerong kanyang suot-suot. Nakaramdam na ako ng pagkabahala dito at pasimple ko kaagad na minessage si mama na sunduin ako sa babaan ng jeep dahil pakaramdam ko ay may nakasunod sa akin. Agad naman nag-reply si mama na aabangan na niya ako kasama ang mga taga-barangay sa amin para mahuli kung sino man ang taong sumusunod na yon sa akin. Nang mabasa ko naman ang kanyang mensahe ay medyo naging kampante ako. Pero masyado pa palang maaga
para maramdaman ko yon dahil nang muwaba ang ilan sa mga natitirang pasahero sa jeep at nawala ang katabi kong pasahero ay biglang lumapit sa aking tabi ang lalaking nakasombrero. Nang makalapit ito ay doon ko ito namukhaan bilang ang aking stalker na delivery rider. Nakangisi itong bumulong sa akin na hindi ba sabi ko sa iyo, ako ang gagawa ng paraan para makita ka. Wala ka nang kawala ngayon sa akin. Halos maiyak ako sa mga sinabi nito sa akin. Malapit na akong buwaba noon pero pakiramdam ko ay napakatagal ng biyahe na aming binabaybay. Tila napansin naman ng jeepney driver ang aking sitwasyon kaya tumingin ito sa aking katabi. Nakipag-eye to eye contact naman ako sa driver na para bang humihingi ng tulong dito. Mukhang nagets naman niya ang nais kong ipahiwatig kaya naman nang hilahin ko ang PC bilang tanda na bababa na ako ay bigla niyang prineno ng malakas ang jeep. Dahilan upang ma-out of balance ang aking katabi. Ako naman ay mabilis na buwaba na at nakita ko naman sila mama na nakaabang na kasama ang mga tanod. Pinasok ng mga kasama ni mama na tanod ang jeep at mabilis na pinababa dito ang lalaki ng gulo sa akin. Nagpumiglas pa ito pero nasa kote naman ito ng mga kinauukulan. Ako naman ay umiiyak habang nakayakap kay mama. Bago kami sumunod sa mga tanod ay nagpasalamat ako sa jeepney driver na aking nasakyan dahil sa pagtulong nito sa akin. Nakangiti lamang itong nagsabi na wala daw yon at kahit naman daw siguro sino ay ganon ang gagawin kapag naharap sa sitwasyong yon. Nabigyan naman ng parusa ang stalker ko na yon. Ang huling balita ko ay nakulong siya. Napakiramdam ko naman ay deserve niya dahil sa traumang ibinigay niya sa akin. Ilang taon nang lumipas pero sa tuwing naaalala ko yon ay parang nanginginig pa rin po ako sa takot. Mabuti na lamang talaga at may mga taong handa pa ring tumulong sa panahon ngayon. Dahil kung walang tumulong sa akin noon ay hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maging aral po sana sa inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Maraming salamat po at naway marami pa kayong kwento na maibahagi sa ating mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Jayi. Hindi po lahat ng inaakala natin ay mahiyain at tahimik na tao ay ating mapagkakatiwalaan. Minsan ay kung sino pa ang akala natin ay mabait ay siya palang may tinatagong kakaibang ugali na hindi mo agad mapapansin sa unang tingin lamang. Sa panahon ngayon ay mahalaga na maging mapanuri tayo sa lahat ng ating mga nakikilala at huwag agad magpadala sa kabaitang kanilang pinapakita upang hindi tayo maging biktima ng mga huwad na taong kayang gawin ang lahat makapanakit lamang ng iba. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Makikita po ang link sa homepage ng channel na ito para sa ibang mga horror stories na aming ina-upload. Hanapin din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories.